Eto na nga. So, sasagutin ko na ang inyong mga katanungan kung bakit ako na-restrict ng 7 days. Yes, 7 days. Nakita nyo yan? Ayan, di ba? So, meron akong restriction sa in-stream ads, branded content, reels, overplay, stars. So, lahat yan ay demonetize ng 7 days. Okay. So, pag-usapan natin kung ano ang dahilan at bakit meron ako niyan. So, isang araw, isang gabi, char. So, nagbukas ako ng aking notification sa aking profile account. Yes, profile siya. Hindi siya sa page siya. Ngayon, yung pagbukas ko ng aking notification, ito yung nakita ko. We remove your content. See why. Sabi ko, ano ang ni-remove? Nakita nyo yan 3 hours ago. Ito pala ay 7 days ago. 8 days ago. Okay, pang 8 days ngayon. So, nung nagulat ako, sabi ko, ano yan? So, dito, malinaw dito nakalagay na this goes against our terms of service intellectual property. O, di ba? Intellectual property. So, syempre, sabi ko, ano kaya ito? Chinek ko yung C rules na yan. So, ito po ang actually, pag kinlik ko itong C rules, ang lumalabas talaga kung ano yung mga possible na mga violation na nagawa. So, ngayon, ang ginawa ko, meron kung napansin nyo ito sa baba, guys, may nakalagay na you have 179 days left to request a review. Isipin nyo ha, ito ay hindi nag-notif sa aking page na I am Queen Jen. Nag-notif siya doon lang sa profile na kung saan nakalink itong I am Queen Jen. So, napaka-importante talaga na i-check natin ang ating, kung tayo po ay naka-page, importante na i-check natin ang ating profile account para makita po natin kung ano yung violation na nagawa natin. So, pag i-click po natin itong C option, binuksan ko siya, nakalagay dito, email the reporter. Ito yung option ha. Email the reporter, submit an appeal. So, dalawa to. So, ibig sabihin, ang unang ginawa ko, submit an appeal. Kasi nga, gusto ko mag-appeal. Hindi ko pa tinignan tong email the reporter. So, submit an appeal. Sabi ko, ayan, copyright appeal. So, I understand and wish to continue. Yan, kinlik ko yan, tapos send. So, ito yung lumabas. So, lalabas dito yung copyright appeal. So, dito, ilalagay mo yung contact information mo, yung full name at email na gamit mo. So, full name nilagay ko dyan. Tapos, i-click mo dito sa baba, I cannot see the content. Kasi nga, hindi ko talaga alam kung ano yung content na yon. Kasi hindi ko alam kung ano yung ginawang violation ni Meta sa akin. Ang gulo kasi niya. So, scroll down. Ito yung lumabas. I understand and wish to continue. So, yan. Makikita nyo dito sa baba. Attachment. Choose file. Choose. Ang nilagay ko dito ay yung mga restriction ko. Yung kagaya ng mga monetization tools ko na nagkaroon ng violation o demonetization. Yan po yon. Tapos, i-click nyo sa baba and then i-send. So, sinend ko na. Ngayon, dito kasi, kailangan mo siyang fill upan ng mahaba-haba. So, ako kasi, ito, pakita ko sa inyo kung ano yung, inano ko guys, pagpasensya nyo na yung aking English. So, ayan yung, chinek ko yung, dito sa copyright appeal form, chinek ko yung I cannot see. Tapos, ito, yung mga message ko dito na I was shocked. O, di ba, na-shock ako. Ayan. Kasi sabi ko lahat ng monetization ko ay na-hold. So, nakiusap ako sa kanila na ibalik nila kasi nga hindi ko makita kung ano yung violation na aking nagawa. Tapos dito sa choose file, ito yung sasabi ko na screenshot ng aking naka-demonetize na mga tools. Tapos ayan yung name ko and then sinend ko. Ngayon, doon sa sinend, yung kinlik na send ko na ha. Tapos what you need to include. No, basto. Ito naman yung reporter. So, syempre tatakpan ko yung name ni reporter para naman hindi nyo makilala, char. Para hindi nyo ipa. Oh, di ba? So, tinakpan ko lang yung name niya. Ayoko naman kasi mag-create ng gulo. So, binura ko yung name niya, tinakpan ko, tapos ito yung email niya. So, ang ginawa ko, in-email ko siya, nag-email ako kay Meta. So, ayan, ito yung email ko kay Meta. Reported I am Queen Jen. In-email ko to mismo sa nag-report ng aking account. So, ayan. So, medyo mahaba-haba yung message ko. Tapos, sinend ko na lahat-lahat. Ito po yung mga ginawa ko. Or, hindi ko na ipabasa sa inyo kasi mahaba-haba to. Ngayon, sabi ko, sino ba tong taong to? So, syempre sa Facebook team, pinahanap ko dun sa mga, ko, kung sino tong tao na to. So, nahanap nila. At yes, yung nahanap nila, dun ko na-realize na yung violation ko ay yung ginawa kong videos niya. I mean, ginrab kong videos niya. Okay, ngayon, dito na tayo sa exciting part. Bakit ako nagkaroon ng restriction? At bakit nakalagay ay no violation sa alert? Okay, yun ay papaliwanag ko sa inyo. Ganito po kasi yan. Sa ating mga content, yung ginawa ko, kasi di ba nag-tutorial ako sa inyo, tinuturo ko sa inyo na pwede kayo mag-grab ng videos, i-edit nyo lang ng major.
Kagaya ng in-advise yan ni Meta sa atin na pwede tayong kumuha ng mga videos ng iba basta i-edit natin para magmukhang original content. Ngayon, ang nangyari dito, walang akong violation. Nakita ni Meta na okay in-upload ko kasi nga ang dami kong na-edit doon. Ngayon, bakit ako nagkaroon ng violation? Ni-report kasi ng may-ari ng video na yon as intellectual property. So, sa kanya yung video na yon. Hindi naman natin siya masisisi kasi sa kanya nga yun. Pero, since ang content ko ay tutorial, pinapakita ko lang sa mga tao na pwedeng gawin yon. Pero, mag-ingat talaga tayo sa kukunin natin video kasi may ibang may-ari ng video at karapatan naman nila yon na i-report yung account natin o video natin na i-claim nila na sa kanila. Hindi po siya lumabas as copyright. Ang lumabas lang po ay yun lang po yung intellectual property. So, kay Meta po, malinaw, hindi ako nagkaroon problema dun sa video na yon. Kay Meta, dun lang sa tao na nag-report. Kung walang nag-report dun sa video na yon na siya yung mismo original nag-upload, walang magiging problema sa akin. But still, karapatan din ng video owner na yon na i-report yung aking videos. Kasi nga, sa kanya din naman yon. Pero again, tutorial content po ako. Ganon. So, ayun lang po. Sana ay malinaw sa inyo. Kung gagawin nyo po yung pag-grab ng videos, ay you may take a risk. Okay? May risk po talaga yun. Kagaya na nangyari sa akin. Nag-risk ako para lang maituro sa inyo. Kaso, nireport nga lang nung tao. Kasi hindi naman siya kagaya sa atin. Na tayo kasi, kagaya ko, masaya ako na kung kukunin yung video ko at i-upload nyo, i-edit nyo lang, okay lang sa akin. Lalo na kung magkaroon ng maraming views, may earnings, okay lang sa akin. Iba kasi ang tao. Iba sila, iba tayo. Okay? So, ayun na po, sana malinaw sa inyo. Pero ang good news yan guys, tapos na ang 7 days, 8 days na ngayon at nawala na po yung restriction ko na. Actually, hindi ko ramdam yung restriction na yun kasi nga, past few days ay medyo busy din naman ako. Pero sayang din, di ba? Kasi nga, nawala yung 7 days na dapat may earnings ako, pero okay lang, ganun talaga. Ayun, so yun, sana po ay malinaw sa inyo guys at don't forget to share these videos, like and follow. Alright, love, love!